Muli siyang inalalayan na puno ng pag-iingat ni Gaston habang dinadala sa gitnang space kung saan nakasabog ang maraming petals ng mga bulaklak na nanunuot na sa ilong nilang dalawa. Dumoble pang kaba ng dating gobernador na makitang photographer at videographer na kanyang inimbita. Gusto niyang maging detalyado ang kanyang proposal kung kaya naman nandun sila at kanyang kinuha. Naroon din ang ilang waiter ng hotel na nakahandang magsilbi sa kanilang dalawa ni Nati. Napakurap na si Gaston nang makarating sila sa gitna at ipahawak na kay Nati ang malaking bouquet ng bulaklak na inihanda. Napakagat na sa kanyang labi si Nati na inasahan na yon pero iba pa rin na naging kaba niya. Ano to? Nangangatal na tanong ni Nati kahit pag naguguni-guni niya na. Ang proposal na gagawin ni Gaston, nagmamaang-maangal lang siya kahit nabakas na sa kanyang boses ang labis na excitement. Wait lang Nati, huwag mo munang tatanggalin ang piring. Hintayin mong sabihin ko sa'yo na pwede na. Alright baby? Tagubili ni Gaston na hinubad na ang suot na jacket kahit pamalamig din ang klima. Napalunok na si Nati ng laway doon dahil nahimigan na niya ang kalakip na kaba sa boses ni Gaston. Nais na magpasaway sana tanggalin ng kanyang piring upang makita na ang inihanda ng dating gobernador. Ngunit dahil masanuri naman siya at huwag masirang diskarte ni Gaston, minabuti na lang niya na sumunod sa kagustuhan nitong mangyari. Wala namang mawawala sa kanya kung gagawin niya yon kay Gaston. Ang meron dahil magiging busted at sira ang kung anumang plano nito. Oras at tangkain niyang gawin yon sa kanya nang hindi pa ito nakahanda. Hindi niya rin yon pwedeng sirain. Hindi pa ba okay? Sandali na lang. Kinailangan ni Gaston na uminom ng ilang shots ng hard liquor upang magkaroon siya ng lakas ng loob na gawin ang bagay na yon. Tinatalo siya ng kaba at kalabog ng puso. Nasa table siya kung saan nakaset up ang dalawang chairs para sa kanila mamaya ni Nati. Doon sila kakain ng dinner. Hindi niya alintanang mapanuring mga mata ng mga saksi nila sa okasyong yon dahil sanay naman na siya sa harap ng maraming tao. Alam niyang ang ilan doon ay pinagtatawanan na siya sa loob nila. Ngunit ano bang pakialam niya? Baka kapag hindi siya uminom ay bigla na lang siyang humandusay sa sahig. Sa labis na kaba, hindi pa man niya nagagawang kanyang pakay. Doon siya kukuha ng lakas ng loob sa alak na yon. Ang tagal naman, ano pa bang ginagawa mo? Huwag mong sabihin sa akin na may costume ka pang suot ha? O kung hindi naman may dance number ka pa. Tatanggalin ko ng blindfold na to, sige ka. Naulinagan ni Nati ang mahinang tawa na nagaling sa mga staff na kaagad sinaway ni Gaston sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang hintuturo sa kanyang labi. Matapos mapangisi sa ininom niya ulit na shot, napapahiya namang napayuko ng mga staff sa naging pagsaway niya. Nang pakiramdam ni Gaston ay sapat ng alak sa katawan ay binalikan na niya kung nasaan man nakatayo si Nati. Mas buo ng loob niya at mas makapal ng mukha niyang gawin ang kanyang proposal inihanda. Isang hakbang ang layo ng babae ay mabilis na siyang lumuhod at nilabas ang nanginig niya ng mga kamay ang velvet box na nasa bulsa ng pantalon. Binuksan niya na yon kung saan kumikinang ng 12 carats diamond ring na kaagad tinamaan ng mga ilaw sa paligid. Ilang beses siyang napalunok ng kanyang laway. Napaawang naman ang mga saksi na hindi makapaniwala sa singsing na hawak ng dating gobernador. Okay na Nati, pwede mo nang tanggalin ang blindfold mo. Nawutal pang utos ni Gaston na kunting segundo pa lang ay parang gusto na niya nang tumayo dahil sa pangangatal sa kaba ng buo niyang katawan. Nilalamon na ito na matinding takot na paano kung tanggihan yon ni Nati. Paano kung hindi ito gusto? Nasilaw si Nati sa liwanag ng mga ilaw na sumalubong sa kanyang paningin, lalo na't may katagalan din siyang nakatingin sa dilim. Hindi niya kaagad nakita si Gaston na nakaluhod sa kanyang harapan at may hawak na singsing. Ang una niyang napansin ay ang paligid na nagagaya ka ng pula at puting kortina. Kinailangan niya pa ng maraming beses na kumurap-kurap doon upang bumalik sa dating linaw ang mga mata. Walang pakundangan ng humapdi at uminit ang bawat sulok ng kanyang mga mata nang makita niya si Gaston na nakaluhod sa harapan. Gumalaw ang kamay na't panga. Nais na sanang patayuin ito doon, ngunit syempre hindi niya ginawa. Kinagat na niya ang pang-ibabang labi upang huwag humagulhol ng iyak. Nang makita ni Gaston na nakita na siya ni Nati, naiiyak na siyang malapad nang ngumiti pa sa babae. Natalia, pumapayag ka ba na palitan kong apelido mo at gawing kapareho ng apelido namin ng anak natin si Brixton? Tanong ito na hindi ginagamit ang gasgas na linyang
Will you marry me? Wala lang, gusto lang maiba ni Gaston na alam na pareho lang naman ang magiging meaning ng katanungan. Parang ulang hindi inasahan na bumagsak ng mga luha ni Nati na paulit-ulit na itinango ang ulo. Lumaki pa ang butas ng kanyang ilong habang pinipigil ang napipintong mas malakas na pag-iyak niya. Mabuti na lang at wala doon ang kanyang pamilya. Paniguradong ibubuli siya ng mga ito lalo na si Nick. Oo naman. Bakit hindi ko yung tatanggapin? Tanong niya pabalik na inumang na kay Gaston ng kanyang isang kamay upang maisuot na doon ang singsing nitong ibinibigay. Para siyang nakalutang sa ulap ng mga oras na yon. Akong ina ng anak mo, kaya marapat lang na pare-pareho tayo ng apelyido. Singhot pa ni natin na hindi inaalis ang tingin sa mukha ni Gaston. Nahalo-halo ng emosyon ito. Inasahan na ni Gaston sa gagawing pagpayag ni Nati, ngunit ngayon na sa realidad na sila at tahasang narinig na ito. Parang hindi rin siya makapaniwala. Nanginginig pa rin ang mga kamay niyang sinuot na kay Nati ang singsing. Pagkatapos noon hinalikan na siya ang kamay nito habang hindi pa rin may tagong mga luha sa kanyang mga mata. Ang ilan pa nga doon ay pumatak sa kamay ni Nati na sa mga sandaling iyon ay hulas na rin ang makeup sa luha. Kumislap ang kamera sa paligid nila upang kunin ang maganda at nakakaantig na pusong tagpo ng wedding proposal. Pakaramdam ni Gaston ay nabunutan na siya ng tinik sa kanyang dibdib. Mali, natanggal na doon ang mabigat na bagay na matagal na nakadagan dito. Pagtayo ni Gaston ay sinati na ang kusang yumakap sa lalaki. Tumingkayad pa ito upang abutin lang ang labi ng future niyang magiging asawa. Patuloy pa rin bagsak ng kanilang mga luha, ngunit hindi nila na para bang doon nila napapakita kung gaano sila kasaya. Tila ba naging parte na iyon ng okasyong iyon? Nakakaiyak ba talaga kapag nagpo-propose ha? Kapag ikinakasal lang dapat umiiyak. Tugunin natin natatawa na sa itsura nila. Pasugod na lumapit ang mga waiter na nakaantabay matapos na buhatin ni Gaston si Nati at spin ng ilang beses habang umalingaw-ngaw na sa paligid ang masayang hagikik ng babae na halatang maligaya. Tissue po, offer ng mga to na hindi naman tinanggihan ng dalawa na alam nilang kailangan nga nila. Puno ng paghanga at hindi pa rin makapaniwala si Nati habang sinisipat ang suot niyang singsing sa daliri. Habang nakaupo na sila ni Gaston sa table at dinudulutan na sila ng pagkain, nasa kandungan niya ang bouquet ng bulaklak. Kagaya ng diamond sa kanyang daliri ay kumikinang sa labis sa sayang kanyang mga mata habang nakatunghay pa rin doon. Expected niya yon ngunit hindi ganun kaganda ang singsing. Ang bunga kala niya pa nga'y plain gold lang. Sa ginawa ng dating gobernador na proposal, batid ni Nati sa kanyang puso na mas lalo niyang minahal ang lalaki. Thank you. Patulis ng nguso ni Nati na itinaas pang kanyang daliri na muli na namang sinipat-sipat. Saan? Kinikilig naman na tanong ni Gaston na hindi rin maalis ang mga mata sa mukha ni Nati. Dito, alam kong grabing effort na ginawa mo para lang magawa mo to. Nilinga pa ni Nati ang kanyang mga mata sa paligid upang sabihin na gusto niya ng ambience doon. May nag-violin pa sa gilid nila upang i-serenade ang kanilang dinner. Bigla niya tuloy naalalang hipag na si Krisa. You deserve more than this, Nati. Pakaramdam ko nga hindi pa ito sapat. Biglaan din kasi at it doesn't matter kung paano mo ginawang proposal. Ang mahalaga yung outcome at mahal natin ang bawat isa. Lumalim pang tingin ni Gaston kay Nati. Batid niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso na mas lalo niya itong minahal. Hindi na niya mahintay pa na makasamang tumira sa loob ng isang tahanan ang babaeng kaharap at palagi na rin niya itong madadatnan. Kada dilat ng mata mula sa kanyang pagtulog. Hindi na niya kailangang bumaba pa ng Baguio upang makapiling lang silang mag-ina ni Brixton dahil doon na niya sila patitirahin. Kung ayaw man nila, pwede silang kumuha ng bahay sa Maynila ng silang pamilya lang. At ang isipin ng bagay na yun ngayon, pakiramdam ni Gaston walang kasing saya ng mga sandaling yon. Oras na masimulan na nila. Kagaya ng pamangkin niyang si Krisa na natagpuan ng tamang lalaki. Umalumbaba pa si Gaston matapos susubuan ng steak si Natalia. Hindi ko ba to pwedeng hubarin? Kapag dakay tanong pa din natin na hindi pa rin mawaglit ang mata sa singsing. Napawing ngiti ni Gaston na napaaw ng mukha sa pagkakahalumbaba niya. Biglang sumeryoso ang kanyang mukha sa naging katanungan ni Nati. Bakit mo huhubarin? Hindi pwede. Baka mamaya mawala ko or ma-misplace ko. Purong diamond pa naman ito. Sayang kung hindi ko na mahanap. Kaya nga dapat na ingatan mo. Hindi mo yan pwedeng iwala. Napanguso pa doon lalo si Nati na bakas pa rin sa kanyang mga mata. Ang labis na galak.
Binalikan ni Nati ang laman ng imagination niya noong isang araw ay gagawing proposal ni Gaston at hindi niya yun inaasahan na ganito. Yung iba kasi typical na kasama talagang kanilang pamilya. Ultimo ngang anak nila, hindi nun sinama. Mas masaya sana kung nandun si Brixton at nakikihati sa kaligayahan ng kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Ngunit agad niya naman din yung tahimik na binawi. Kung naroon ang kanilang anak, malamang magiging hati ang atensyon nila. Tama lang din na silang dalawa. May ibang mga pagkakataon pa naman na pupwede nilang isamang anak nila. Oo na, sobrang iingatan ko na. Matapos sasabihin ni Nati yun ay tumayo na si Gaston at kinuha ng kamay ng babae. Dinala niya ito sa gitna at mabaga nilang sinabayan ng indak ng violin habang mahigpit na magkayakap. Sa paningin ni Nati ay pang old fashion ang galawang yun. Ngunit natanggap na rin naman niya na ganun talaga marahil kapag malaki ang age gap. Ang mahalaga sa kanya ay mahal nilang bawat isa. Nang hapitin pa ni Gaston ang dalawang brasong bewang niya, niyakap na niyang dalawang kamay sa leeg ng dating gobernador. Hindi na inalis ang kanyang mga matang nakahinang sa mata ni Gaston na lumamlam na habang nakatunghay sa kanya. Dahan-dahan nang bumaba ang mukha ni Gaston upang saglit na abutin ng labi ni Nati na makapagpaubayang nagbigay naman ng access sa kanya. Matapos ng halik ay matamis silang napangiti sa bawat isa. Makikitang in love sila sa bawat isa't wala nang hahadlang pa. I love you, Natalia. Mahinang usal ni Gaston na sa mga sandaling yon ay si Nati lang ang tanging nakikita niya. Sobrang mahal na mahal din kita, Gobernador Barcelo. Namula ang tenga ni Gaston habang magkabilang pisngi naman ang kay Nati. Tila may batang nakakahiyaan. Sinulit nilang dinner na yon, ginugol ang buong gabi na magkasama silang dalawa. Hindi naman din sila hinanap ng kanilang mga kapamilya na alam ang mangyayari. Kapag hindi umuwi ang dalawa ng gabing yon, ibig sabihin ay successful ang proposal. Ngunit kapag umuwi sila, 50-50 yon na hindi tinanggap ni Nati. Bagay na alam nilang imposible dahil sobrang mahal ito ni Natalia Bentacourt. Naisip pa nga ng kanyang pamilya na naka-oo na ito kaagad kay Gaston. Hindi pa man nagtatanong doon ang dating governor kung nais ba siyang pakasalan o hindi ng babae. Congratulations! Pakantang bati ni Krisa, kinabukasan ng tanghali nang bumalik sina Nati at Gaston ng mansyon. Puno ng pagmamalaking itinaas ni Nati ang kanyang isang kamay na may suot na singsing upang ipakita yon sa hipag. Nalaki ang mga mata ni Krisa na nagkukumahog lumapit kay Nati upang yumakap kahit nakargang anak. OMG! Ang ganda naman yan! Matapos na yumakap at hinawakan pang kamay ni Nati upang sariin yung mabuti. Nick! Sumakses si Tito sa kapatid mo. Bulalas pa nitong akala mo'y nasa palengke lang sa lakas ng boses. Lumabas si Nick na may mapangasar na muka. Mula sa kusinang karga si Nick at Brixton na marungis. Mami! Daddy! Sigaw ni Brixton na makitang kanyang mga magulang na agad nang ibinaba ni Nick sa sahig upang hayaang salubungin na nito ang kanyang mga magulang. Mabuti naman. Sabi ko sa'yo, Krisa imposibleng tatanggihan niya ng kapatid ko kasi patay na patay. Kuya Nick, apila ni Nati na kinarga ng anak na yumakap na sa kanyang hita. Kailangang ibulgar? Bakit ka naman nahihiya? Masyado ka kasing obvious. Akbay na ni Gaston sa balikat ni Nati na nawala ng hiya sa katawan sa kanilang kapamilyang makakakita. Lumabas na rin ng kusina sina Doña Josefina, Vanji at ang mag-asawang Bentacourt na halata sa muka na maligaya para sa kanila. Katatapos lang ng mga ito na mag-almusal, alam nilang kumain na sina Nati at Gaston kaya hindi na inalok pa. Lalong namulang mukha ni Nati na mas dumami ang nakakaalam noon at nakatunghay na ngayon sa kanila, na para bang matagal na rin nilang inaasamang bagay na yon. Ang isipin mo na lang mas patay na patay ako sa'yo, bulong pa ni Gaston ni inako na yon. Bulong na sapat lang upang marinig ni Nati na violenteng nag-react dahil parang sinasabi na under siya ni Nati. Kulang na lang ay magpapalakpak at magpabangkat party sa galakang ina ni Gaston na hindi na mapigilan ng bibig na magbigay ng komento sa kanyang nalaman. Matagal na panahon na niyang hangad na magkaroon ng pamilya ang bunso niyang anak at sa wakas. Sa araw na yon ay dumating ng kasagutan sa matagal na niyang paulit-ulit na ipinagdarasal na mangyari. Ang buong akala niya talaga hindi na maisipan itong bumuo ng kanyang sariling pamilya. Iba talaga kapag nagmamahal ang isang tao. Kailan ang kasal? Ako nang magpe-present na mag-asikaso ng lahat. Taas pa nito ng kanyang kamay na salita ng tingin kay Gaston at Nati na makahulugan ng nakagatinginan sa tinura ng Donya. Mama,
Hindi pa namin napag-uusapan ang bagay na yun. Hayaan ninyo't munang namnamin namin ang face ng pagiging engaged. Saka na lang po namin yun pag-uusapan. Hindi na rin namin to patatagalin. Naku, doon din naman ang pupunta. Bakit patatagalin pa? Hindi ba mga balae? Sagot ni Doña Josefina na tinignan ng mag-asawang Bentacourt na hindi pa rin makapaniwala na lalagay na rin sa tahimik ang bunso nilang anak na si Nati. Nasa proseso pa sila ng pagtanggap doon kahit ninasahan na rin naman nila. Oo nga, hindi sa minamadali namin kayo pero ano pa bang hinihintay natin? Mabilis na lumakad ang panahon na kung pwede lang gagawin na natin. Sang-ayon pa ni Mrs. Bentacourt na maligaya nakatingin kay Nati na alam niyang yun din ang tangi nitong hiling. Tama naman si Doña Josefina. Hayaan niyo po't pag-uusapan namin ni Nati kung kailan at saan namin gagawin ang kasal. Saan pa ba? Diyan sa katedral kung saan ikinasal ang pamangkin mo. Palidesisyong saad ni Doña Josefina sa kanila na sa katunayan hindi na nagugustuhan ni Nati kahit pa hindi niya isatinig ay baka sa mukha. Mama, hindi ka pwedeng manguna sa aming dalawa. Mamaya iba palang gustong wedding ni Nati. Hayaan niyo rin kaming magdesisyon kung saan namin gusto. Matanda na kami para sa bagay na to. Tugon na ni Gaston dahil hindi pa nga naman nila napag-uusapan ito at baka ma-turn off si Nati. Kung noon ni nakaya nilang pilitin si Krisa sa kaso nila, hindi yun pwedeng gawin ng kanyang ina. Oo, at may anak na sila ni Nati ngunit isang beses lang naman silang ikakasal nito. Kaya lahat ng mga detalye ay dapat pag-usapan ng masinsinan. Isa pa ang gusto ni Gaston ay si Nati ang masusunod sa magiging kasal nila at hindi ang mga taong nasa paligid nila. Hindi siya pwedeng diktahan ng kung sino dito. After all, kasal nilang dalawa yun at hindi naman ng mga magulang ko kaya marapat lang na silang masusunod. Oo nga naman, Doña Josefina, hayaan na lang natin silang magdesisyon, total matanda na silang pareho. Sang-ayon na ni Mr. Bentacourt na pag-isip niya na kahit na mag-suggest sila, kung hindi naman yun ang gusto ng kanilang anak, wala naman silang magagawa upang pilitin silang mapapayag. Siguro naman isasabihin nila sa atin kung anong kanilang balak. Hayaan na lang din natin sila sa mga desisyon nila. Tinapos na nilang usapan tungkol doon na sa huli sinang-ayunin ni Doña Josefina kahit nahalatang labag sa loob niya. Hindi na rin nagbigay pa ng komentong mag-asawang Chris at Nick ukol doon. Gabi bago magpalit ang taong yon ay nanood sila ng premiere ng movie ni Paloma na sa Baguio ginanap ang event. Ultimo si Doña Josefina ay nagawang mapapayag ni Miss Bentacourt na sumama sa kanila. Pitpitin nila ang mga bata sa pamilya. Kilala rin halos ng mga taong naimbitahang magtungo sa event. Mommy, bakit nagbibigay ng bulaklak si Daddy sa ibang babae? Curious na tanong ni Brixton nang makitang amang lumapit kay Paloma upang ibigay ang bulaklak na dala. Nakagat na ni Nati ang labi sa katabilan nito. Laking pasasalamat na lang niya na nasa ibang row ang pamangkin niyang si Nixa na mas mausisa sa kanilang anak. Brixton, ang babae niya ay kaibigan lang ng Daddy at nakaugalian na niyang magbigay ng flowers. Kapag kaibigan, bibigyan ng flowers? Eh di kaibigan ka lang din ni Daddy dahil may flowers ka rin. Nahiya nang napalinga si Nati. Ang tinutukoy ni Brixton ay ang malaking bouquet niya noong proposal nito. May ilang pares ng matang napalingon at gano'n na lang ang remisong gulat sa mukha nila na makilala sila. Tapos na ang premiere ng movie kung kaya naman minabuti ni Nati na umalis ng upuan dahil baka magkaroon pa ng komosyon sa gitna. Lumapit na siya sa kanilang pamilya na nasa paligid na at may mga bodyguards sa tahimik na nakapalibot. Pakiramdam niya ay mas safe sila doon na mag-ina. Kinawayan na lang siya ni Gaston na umalis na sa pwesto nila na makitang palingalingang naghahanap. Bakit umalis na kayo doon? Ang kanilang usapan pagkatapos manood ay kakain sila sa labas kahit pa may handa naman sa mansyon ng mga Barcelo, kung saan bisita nilang ibang mga kamag-anakan na doon magpapalipas ng okasyon. Kasi itong si Brixton, nagtatanong kung bakit ka raw nagbigay ng flowers kay Paloma. Maraming nakarinig sa lakas ng boses, baka mamaya ano pang isyong lumabas at kumalat. Kaya umalis na kami. Kinarga ni Gaston ang anak na nakanguso pa rin na tinihintay ang magiging sagot ng kanyang ama. Natawa naman si Nick na nakasakay sa kanyang batok si Nixa. Naiiling naman ang mag-asawang Bentacourt sa pagiging mausisa ng kanilang apo sa bunsong anak. Hindi na rin maitago ni Doña Josefina ang nakakalokong ngiti. Brixton is right, Lolo Gov. Bakit nagbibigay ka ng flowers? Si Daddy hindi naman nagbibigay ng bulaklak dun sa babae. Makahulog ang nagkatingin na si Nati at Krisa sa pakikisawsaw ni Nixa. Natawa naman si Gaston. Lahat ba ng pretty girls deserve ng flowers, Lolo Gov? Follow-up na tanong ni Nixa na kumunot ang noo. Kung ganun, nasa ng flowers para kay Tita Nati?
Problemadong nilingon na ni Gaston si Nick na tawang-tawa na sa kanilang anak. Ikiniling pa ni Nick ang kanyang ulo upang silipin ang mukha ng ama niya. Mabagal na silang lumakad palabas ng area upang makaalis na. Daddy, ang pretty din ni Mommy kaya bakit wala rin siyang flowers? Saka si Granny Josefina, Granny Vanjie at Lola. Hindi na napigilan na matatandang matawa sa kakulitan ni Nixa. Walang sino man ang sumagot sa katanungan ng mga bata kung kaya naman hanggang sa kainang iyon ang bukang bibig, yung tipong nakalimutan na yun ni Brixton. Subalit pagdating kay Nixa para tong robot na paulit-ulit sa wala pa ring sagot na katanungan kay Nick. At Gaston na hindi naman alam kung paano ipapaliwanag ang bagay na yon sa musmos na isipan ng dalawang bata. Nixa, kapag malaki na kayong dalawa ni Brixton, malalaman niyo at maintindihan kung bakit kailangan magbigay ng flowers. Salo sa kanila ni Krisa na naririndi na sa paulit-ulit na tanong ng bata na wala pa ring sagot. Sa sagot, tanging matatanda pa lang ang nakakaalam ng mga bagay na yon. Maliwanag? Ibig sabihin, hindi niyo pa rin maunawaan kahit na ipaliwanag namin sa inyo. Huwag nang makulit, okay? Mami, gusto ko lang naman. Ganito na lang, bukas lahat ng girls sa family natin makakatanggap ng flowers dahil pretty kayong lahat. Anunsyo na lang ni Gaston na manahimik na ang apo. Yay! Palakpak ni Nixa na nagawa pang tumayo sa kanyang upuan. Lolo Goff is the best!